Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Saib, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes. Sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. JPS Cellphone Accessory Shop and E-Load Center. Nagbebenta ng iba't ibang cellphone and accessories. Bukod sa e-load services, mayroon din silang home credit, GCash at smart pera padala. JPS Cellphone Accessory Shop and E-Load Center. Former Ashley Cellphone Shop located at Chagasilang Street in front of SSS with branch sa Temporary Public Market, Barangay Labangan. At mayroon din sa Barangay 7, Mamburao, Occidental, Mindoro. I-level up ang iyong sports and fitness journey kasama ang leading multi-brand sports retailer in the Philippines, Toby Sports. Toby Sports sa San Jose Town Mall. Available ang iba't ibang leading brands of shoes and apparels like Nike, Adidas, at marami pang iba. Sports materials and gym equipment, sagot ka rin Toby Sports. Hindi lang basta store, kundi ka-partner mo sa iyong sports and fitness journey to promote active lifestyle. Atleta man o hindi, nandito ang Tupis to assist kung anong klaseng sports and fitness products ang para sa iyo. Toby Sports. Toby Sports. Walk with confidence. Step with style. Toby Sports. Hars! Ubusan na naman ang gasolina. Tayo ay. Wala pa naman akong pera. Moreno. Hindi! Ako lang mo! Si Super! Super Chuper? Ito na ang sagot sa iyong problema. Super Super ng Rodas Loyalty Program. Super Chuper ng Rodas Loyalty Program? Ano yun? Bukas para sa lahat ng BUV driver. Basta 18 years old pataas. Pwede ka na magkaroon ng loyalty card sa halagang 200 peso worth of diesel, premium o unleaded mula sa Rodas Gasoline Station. Sa 1 litro, may point ka na. At kapag nakaipon ka ng 100 points, may 100 pesos cash ka o 100 peso fuel voucher. Meron ding Super Cup, Super Super Belt Bag, Super Super T-shirt, at Super Super Payong. Depende sa rate mo points. Kung gusto mong ipalit ang points, ipakita mo lang iyong loyalty card sa RNY Gasoline Station Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. O ano pang hinihintay mo? Sabi na sa Super Super ng Rodas Loyalty Program. At wala kang pagkas, sagot ka ng loyalty card. Wow! Ang galing naman! Sige, kukuha ko niyan. Pero, Pagaling na sa loob. pagkas Sige, pero bayaran mo ako ha. Super Chuper ng Rodas Loyalty Program. Para sa iba pang detalye, magtungo lamang sa anumang Rodas Gasoline Stations. Promo period is from January 18 to September 31, 2025. Validate with number CM-001 series of 2020. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Mula sa 11.7 Radyo Natin San Jose, Occidental Mindoro, your friend, your radio. Narito ang programang magdadala ng pagmamahal, inspirasyon, at makabuluhang kwentuhan para sa bawat pamilya. That is love. That is love. Isang programang sumasalamin sa tunay na diwa ng pag-ibig, sa tahanan, sa relasyon, at sa komunidad. That is love. Programang hatid ni Vice Governor Diana Abicotaya. Dahil ang tunay na serbisyong publiko ay nagsisimula sa malasakit at pagmamahal. Mapakikinggan tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Samahan niyo kami sa isang oras na makabuluhang talakayan. Totoong kwento ng buhay, payo para sa pamilya, at mga aral na magpapatibay sa ating mga relasyon. That is love. That is love. Naubot lang siya doon. Friendly Hometown Radio Station, this is Radyo Natin 101.7. Good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig at nakatutok ngayong umaga, araw ng Sabado, March 21. At dahil araw ng Sabado ngayon, isa na namang episode o yun po
ng panguyugto ng ating programang May Puso para sa mga sugatan at sawing puso. Hatid dito sa atin ng ating Vice Governor Diana Pigotayag. Ito ang That is Love. At ngayong umaga po ay samahan niyo ako. Ito ang inyong DJ Raz. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa buhay, pag-ibig at inspirasyon na kapupulutan natin ng aral. At syempre po, makakasama pa rin natin ngayong umaga. Hindi lang ako nag-iisa dito. Sasamahan ako ng ating mga DJs, ng mga OJT interns mula sa OMSC. At mamaya po ay tutulungan din natin o magbibigay tayo ng tips sa isa nating kaibigan na nagpadala ng kanyang liham sa ating programa. At kaya kung kayo rin po ay may gustong ibahagi na kwento ng inyong buhay o love story o kaya naman humihingi ng payo, huwag po kayong magatubiling magpadala ng inyong liham. At mamaya po ay mag-i-invite po tayo ng gustong magbahakong ng isa nating kasamahan na magpapa-invite po ng kung gusto niyo pong magpadala ng liham. Magbibigay po kami ng mga contact kung saan at kung kanino niyo po ibibigay yung kwento ng inyong buhay. Pero bago po ang lahat, ipakilala po natin muna ang ating mga OJTs na kasamahan o co-host ko ngayong umaga. Sige, simulan niyo na. Hello. Good morning po sa ating lahat at sa mga nakikinig po sa araw na ito. Good morning po sa inyo. Ako po si LJ Aling Grayson Magsayo, intern po ng radyo natin from OMSC po, DevCom. And wala, last day ko na ngayon kaya Sana all. iyak siya. Wala lang. Diyan lang kayo. Kinig lang kayo, okay? Ayan, magandang umaga po sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa ating Facebook Live and of course sa ating mga radyo. Ako po si Maria Teresa Frias, student intern ng radyo natin, ang BS Development Communication student din po. Makinig lang po kayo sa aming programa ngayon sa That Is Love. Ayan, syempre, magandang mas maganda pa ako sa umaga nyo. Ayan, magandang umaga sa ating mga tagapakinig sa radyo natin, 11.7 radyo. Inulit! 101.7 radyo natin. At syempre sa ating Facebook Live, sa FB page. Ayan, syempre, nandito na naman ang inyong DJ May. Sana ay maganda ang talakayan natin. Mas maganda ang talakayan natin ngayon sa programa ng That Is Love. Talaga siguro nakaka-push siya, no? Kasi ang taas ng LMA ngayon. Parang hirap kantayan. Normal lang to yan siya. Okay? Normal yan siya. Siyempre po, no? Bago tayo magpatuloy, binabati po natin ng magandang umaga ang ating Vice Governor, Ma'am Diana Pigotayag, na alam na bang po natin na sobrang abala o sobrang busy sa buong linggong ito sa kanyang mga gawain para sa ating probinsya. May ating po tayong updates tungkol sa mga kay Vice Governor, kaya naman pakinggan po natin ang report mula sa ating mga kasamahan. Go ahead. Ayan, magandang umaga po ulit sa ating lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programang That Is Love and of course sa ating Vice Governor Diana Pigotayag. So, last March 15, 2026 po, kinilala po ang ating Vice Governor ng Bureau of Internal Revenue or ng BIR na Revenue Region number 9A bilang top 1 individual taxpayer para sa CY 2025 bilang pagkilala po sa kanyang tapat at responsableng pagbabayad ng buwis. So, pinakita po ng parangal na ito na ang kanyang malasakit at pagmamahal sa bayan ay nagsisilbing inspirasyon sa iba na maging maayos, tapat at responsable po sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang mamamayan. Yan. Oh, grabe, no? Grabe. Number one taxpayer. Ano pa ba? Meron pa po ba? Last March 18, 2026 din po, nagkaroon po ng public announcement si Vice Gov sa kanyang Facebook page na magkakaroon po ng Tyro Mobile Diagnostic Services bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Women's Month and layunin po nito na magbigay ng libreng serbisyong pangkalusugan
tulad po ng thyroid screening at testing, iodine monitoring, health education tungkol po sa nutrisyon at kalusugan po ng mga kababaihan. So, gaganapin po ito sa March 24, 2026 sa Mamburao Municipal Gymnasium and March 26, 2026 naman po dito sa San Jose Municipal Gymnasium 7 a.m. to 5 p.m. And meron din po kasamang libreng wellness services tulad ng gupit, manicure, pedicure, at saka massage. And paalala po ng ating Vice Governor Diana Apigo na first come, first serve po ito. May pa pre-screening at pinihikayat po ang publiko, lahat po ng dadalo na magdala po ng asin para po sa iodine testing. And para naman po sa coordination, nakipag-ugnayan po kay Miss Grace Paile sa number na 0995-163-2407 and kay Ma'am Shali Ariola sa 0977-337-9670. Ayun po. Ayan, And posted na rin po siya sa Facebook page ni Okay. Diana Apigo Tayag, ni Vice Gov Diana Apigo, ang Diana Apigo Tayag main page. Wow, wow. Yan o, nakita natin kung gaano ka-workaholic ang sa serbisyo ang ating Vice Governor Ma'am Diana Apigo Tayag. Ulitin lang po natin yung March 24, 2026. Ito po ay gaganapin sa Mamburao Municipal Gymnasium. At sa March 26 naman po ay dito po sa San Jose Municipal Gymnasium. Ayun po. Meron pa po ba? Meron pa? Wala na po. Ayan. Maraming salamat sa pag-update sa amin sa mga activities at mga serbisyo ng ating Vice Governor. Ngayon naman friends, mapapakinggan natin ang kwento ng pagmamahalan ni Ana at Marco. Kaya kung handa na kayo, ay atin nang pakinggan ang makabagdamdaming kwento ng pag-ibig ng nagpadala ng liham sa atin ngayong umaga. At dito makakapagbigay tayo ng inspirasyon para sa mga tao na nakikinig ngayong umaga. Kaya ito na, pakinggan natin ang storya ni Ana at Marco. Dear teacher, tawagin mo na lang ako. Mark. 7 na taon na kami magkasintahan ng girlfriend ko si Ana. High school pa lang kami na. Magkasama kami ng araw, nag-aral, sabay na nagtuturo. Akala ko, sigurado na siya ako ang masasabuhan ko sa buhay. Pero hindi, nalas mo. Dahilan ko ba, nalas ko siya. Hindi dahil hindi ko siya mahal. Hindi dahil pinili kong unahin ang responsibilidad at pride ko. At ngayon, hindi ko magagaling sila. High school pa lang, magkatabi na kami sa classroom. Marco, I have ng notes mo Basta, libre mga sulat-tip. Sa simpleng asara, nagsimula ang lahat. Hanggang sa hindi na kami naghiwalay. Congratulations, love. Banti na lang, magiging teacher na tayo. Congrats din, love. Malapit na natin matupad ang lahat ng pangarap natin. You know? Sabay kami naging guro. Pero magkaibang lugar na napuntahan namin. Habang siya'y nag-iipon para sa future namin, ako naman ay naging sandalan ng pamilya ko. Ako ang breadwinner. May kapatid ako na sa kolehiyo, 3rd year pa lang. Ang isa kong kapatid, nabuntis at iniwan ng boyfriend niya. Ako ang nagsilbing tatay ng pamangkin ko. Ako ang sumalong ng lahat. Kahit gusto ko nang mag-settle, wala akong choice, kundi maghintay na maging okay din ang lahat. Marco, 7 na taon na kayo. Kailan ba ang kasal? Hindi na kami bumabata, mga anak. Hindi sila galit, pero bawat tanong parang mabigat sa dibdib ko. Pakiramdam ko, kulang pa rin ako. Love, tagal na natin, no? 9 years? Parehas na din tayo may trabaho. Parehas na tayong kumakita. Tsaka, sigurado na ako sa'yo eh. Ganun ka din naman, di ba? Marco, alam mo kada buwan na lumilipas, inaantay kita. Na ayayin ako magpakasal. Kaya napagod na ako maghintay na tanungin mo. Wait lang, kinakabahan ako eh. Love,
Ay, ako na magtatanong ha. Mahal, will you marry me? Teka, daw. Ano kasi, parang may mali. Parang hindi ko kasi dapat akong gumagawa niyan. Mahal, dapat ako yan. Sigurado rin naman ako sa'yo. Hindi pa ako yan. May inaantay pa ako. Pwede ba? Kunting kiss pa. Dapat masaya ako. Dapat masaya ako, di ba? Pero DJ, mas nanaig yung hiya. Pakiramdam ko, naapakan yung pagiging lalaki ko. Hindi ko na siya hinarap pagkatapos nun. Kapag pumupunta siya sa bahay, sinasabi ng pamilya ko wala ako. Sa trabaho, umiiwas ako. Hindi dahil ayaw ko sa kanya, kundi dahil hindi ko kayang harapin yung kahihiyan. Nahihiya ako kasi siya yung gumawa ng bagay na dapat ako. Hanggang sa tumigil na siyang maghanap. At parang bula, nawala ang 9 na taon namin pagsasama. 1 taon nung lumipas. Akala ko, hinihintay niya pa rin ako. Handa na sana akong bumalik. Handa na sana akong magpakasal. Pero isang gabi, nakita ko sa Facebook, kasal na siya sa best friend ko. Nagkita kami sa isang event. Nakita ko sa mga mata niya na masaya siya. Tahimik at payapa. Ngumiti ako sa kanya, pero hindi na siya ngumiti pabalik. Doon ko naramdaman, parang sa kulamunin ng lupa. Hindi pala lahat na naghihintay habang buhay. DJ, mahal ko pa rin siya. Pero alam kong wala na akong karapatan. Ako ang umalis. Ako ang nagtago. Paano ko ba tanggapin na minsan, kahit nasa tamang tao ka na, ay mawawala pa rin dahil sa maling timing at sa sariling takot. Ayan mga friends, narinig natin ang kwento ng ating sender ngayong umaga. At sobrang sakit, no? 9 years. Sa 9 years, sobrang tagal ng kanilang pagsasama. Tapos bigla nilang naisipan na magkaroon ng ganung na nilagay nila ang kanilang sarili sa ganung sitwasyon na kumbaga naglalaban ang passion at ang pag-ibig. Kasi ang isa gusto mag-settle, tapos yung isa ayaw niya naman kasi parang hindi pa siya handa. Pero kayo ba? Ano ba ang inyong pananaw tungkol dun sa kwento ni Ana at ni Marco? Sige, ako na. Kasi sobrang hirap na yung pangyayari sa kanila. Kasi 9 years, for 9 years. Tapos hindi, yung masakit doon, ikaw sigurado ka na sa kanya. Tapos yung isa, hindi pa siya sigurado sa iyo na makasama ka habang buhay. And mas naging priority yung family. And most of us naman na Filipino culture na talagang inuuna yung pamilya, di ba? And yun yung hindi nila napag-usapan masyado. Kasi for 9 years, parang si Marco, nakafocus lang siya sa pangarap niya para sa pamilya niya. Samantalang yung partner niya naman is gusto na mag-settle. Kasi syempre, bilang babae, may deadline. So para sa kanya, sapat na yung 9 years para magsama sila. So, yun yung para sa akin. So, ikaw, Ate May, Ayun nga, yung nabanggit niya ni Sai na parang nagkulang sila sa communication. Kasi alam naman natin, pagdating talaga sa relationship, kailangan talaga ng communication na pag-uusapan yung mga ganung bagay. So, ang mapapayo ko lang, ang magiging pinaka-conclusion ko dito ay
magkaroon sana ng communication sa relationship. Kasi, kapag may communication kayo sa relationship, nauugnay-ugnay nyo yung mga dapat gawin, mga dapat hindi. Katulad niyan, kay Marco at Ana, nagkaroon sila ng problem pagdating sa relationship nila na yung lalaki kailangan pang mag-provide sa family nila, tapos si Ana gusto na ring mag-settle down. Hindi, nagkulang sila sa communication. Pero kung sana napag-usapan nila na ganitong taon, ganitong edad, ganong sitwasyon, kumbaga parang financially stable, mentally stable, doon magkakaroon ng connection between them na ay mag-settle down na tayo, ganun. So yun nga, nagkulang ng communication. And also dapat ang part lang ni Marco ay dapat hindi niya hinayaan na unahin yung pride kasi naapakan yung ego niya bilang lalaki kasi si Ana talaga yung nag-propose. So dapat hindi niya hinayaan na lamunin siya ng pride. Tsaka ng takot, no? Parang mas ngibabaw yung takot sa kanya kaysa sa pagmamahal. Oo. And yung pinakamasakit na parang mas mahalaga, mas nangibabaw sa yung takot kaysa sa pagmamahal mo sa akin. And sure, yung sa sinabi nga ni Marco na merong regret sa kanya na paano, sinabi niya, na paano niya haharapin yung ganong pangyayari, na nasa tamang tao ka pero mali yung timing. Well, actually, walang tamang tao sa maling panahon. Yes. Diba? Nasa desisyon niya yung dalawa. And mahalaga yung pag-uusap. Hindi yung porket natapakan yung pride mo, lalayo ka. Kasi mahalaga talaga yung pakikipag-communicate sa partner mo. Yes. And yun yung talagang magiging regret mo habang buhay na nasa iyo na, pinakawalan mo pa. Hindi ba? And ayun. Syempre naman, as a girl naman, syempre, know mo dapat yung worth mo. Hindi yung, hindi lang dapat nakadepende lang doon sa partner mo. Syempre, dapat nakadepende din sa'yo. Dapat hindi lang kasi pang one-sided yung relationship. So, dalawa yan. Syempre, alam naman natin, 9 years, di ba? Hindi pa rin ba kayo settle down? So, kahit naman isipin natin na, breadwinner yung lalaki, syempre, dapat napag-uusapan nila yun. Kasi, syempre, bilang babae, syempre, minsan kasi may mga question dyan, lalo ng mga girlies, di ba? Hindi ka pa ba magpapakasal? Siyempre, minsan nakaka-pressure, especially, di ba, natanong ng parents niya tumatanda na sila. Siyempre, bilang babae, siyempre, din yun. Dapat talaga, alamin mo rin kung ano yung worth mo. Tsaka yung hindi nasusukat ang pagmamahalan sa panahon. Yes. Diba? 9 years tapos yung sa ganung pangyayari na nangibabaw yung takot, yung pride. Isa mga ganung pangyayari dapat talaga malinaw. Malinaw na ang komunikasyon, malinaw sa isa't isa kung ano ang hangarin nila, kung Yes. saan papunta yung relasyon nilang dalawa. Kasi nagkakaroon tayo ng doubt sa sarili natin kung 9 years. I feel like yung babae, hindi ko man pero ang nag-ano ko lang is nag-doubt siya kung mahal ba talaga siya. Kasi kung mahal mo ang isang tao, dapat yung ganun, dapat malinaw na pwede mo sabihin na if ever, diba? Hindi naman sa inaan natin, na kung ganun, kasi hindi naman tayo yun sa sitwasyon nila. Pero yung pagsabi na pwede natin gawin itong pareho, pwede tayong magtulong sa mga magulang natin, pero at the same time, pwede rin natin sasabay ang pag-ibig at pagtulong sa pamilya natin, di ba? Kasi on the end of the day, dapat mangibabaw pa rin yung pagmamahal over doon sa takot. Kasi 9 years kayong nagsama, imposible hindi nyo na pag-uusapan yung mga ganyang bagay di ba? Oo, at saka sa ganyang relasyon, pumasok sa commitment And dapat ready ka dun sa commitment na yun na kapag nakipagrelasyon ako dito, hindi lang dapat siya mag-end up bilang isang relasyon lang, kundi dapat may plans ka din para dun sa relationship na meron kayo. So, yung kay Marco, siguro may plans naman siya, pero dahil hindi pa yun yung priority niya, mas nauna niyang i-priority yung family niya. Kaya kay Ana, yun yung gusto niyang maging plans nila sa buhay. Yun na yung nilook forward niya. Well, si Marco, hindi pa ready. So, talagang nasa huli yung pagsisisi. Pero dapat hindi dapat tayo manatili doon sa pagsisisi na yon. Dapat na
matutunan natin na sa pamamagitan ng pangyayari na yon, matuto tayo doon at hindi na siya maulit-ulit sa susunod na babaeng mamahalin mo, Marco. Ayun, syempre kasi 'di ba, sobrang sakit nung naranasan ni Marco na nung kaya nga yung title na huli na nang bumalik ako. Kasi nga hindi naman yun, alam naman natin na hindi naman ang tao, hindi naman laruan, na kapag ay iniwan mo nandoon pa rin siya. Syempre may pagkakataon pa rin na syempre, alam naman mga tao, iniisip nila ano bang plano ko sa buhay, yung mga ganun. Syempre, sobrang sakit para kay Marco na pagbalik niya ay may huli na ang lahat. May asawa na si May sinasabi nga na quote na no man shall step on the same river twice. Maybe it's not the same river or it is not the same man. Yun. Kapag yun nga, yung sabi na walang tao ang sinumang umapak sa isang river na pareho. It's either yung daloy ng tubig ay mas mabilis na or hindi na siya yung taong umapak doon. Kasi lahat nagbabago. Kahit 9 years ang pinagsamahan ninyo, kung sa tingin niya ay hindi na kayo, ay malabo na, yung parang hindi na maayos yung communication, yung parang hindi nyo nararamdaman yung pag-ibig, nararamdaman nyo noon, yun, na magbabago at magbabago. Pero I think, ang kagandahan lang dyan, mag-usap pa din. Yung parang, syempre, may pinagsamahan pa rin kayo, na kahit nag-separate na yung mga buhay ninyo, hindi na kayo yung sentro ng buhay. Kasi pag 9 years, imposibleng, grabe, 9 years yung tinagal ng pag-uusap nyo lagi, magkasama kayo palagi. Tapos, I think, it's time to move on kung sa ganung bagay. Pero mahirap. Alam nating mahirap, pero dapat kayanin. Kayanin na makapag-move on. Kasi ang pag-move on, sobrang makatao yan eh. Makatao na nakita mo ang partner mo noon na may iba ng gusto, tapos ikaw sa tingin mo parang napag-iwanan ka pa. Sobrang sakit yun sa pakiramdam na ay masaya na siya, tapos ako nandito pa rin ako sa point na hindi ako makapag-move on, di ba? Yung ganung bagay. Pagdating kasi sa move on, para sa akin ang move on kasi ay kadikit na acceptance. Kapag natanggap mo na at nakapagpatawad ka na para sa kanila, ay syempre, mag-move forward ka na din. Ayun. Yung pinakamagandang way ng pag-offer mo ng pagmamahal in one last time sa taong mahal mo, no? Yung pagtanggap sa nangyari. And hindi mo kasi siya mababawi sa sitwasyon nila. And kasi, imposible din na bumalik na si Ana kasi doon sa mga panahon na nawala ka, mas naging present yung best friend mo. At siya yung nakapag-feel nung mga bagay na pagkukulang mo kay Ana. Kaya siguro, hindi ka na rin nahantay kasi may taong kayang mag-commit para sa kanya. I think, yung acceptance, yun yung pinaka-magaan at pinaka-mabigat na bagay na kaya mong ibigay sa taong minahal mo. Diba? Kasi, yun na yung yun yung acceptance na mabigat to, alam ko mabigat to sa loob ko, pero alam kong ito rin ang magiging daan para magkaroon ng daan para gumaan ang dibdib. Kasi na-accept mo na hindi na kayo yung para sa isa't isa kasi may mahal na siya na iba. Pero pero magandang starting point yan na patawarin mo ang sarili mo. Patawarin mo siya at patawarin mo ang sarili mo. At yun nga, mag-focus ka na lang muna sa sarili mo. Kasi ang pag-ibig darating at darating yan. Yes. Darating at darating ang pag-ibig. Kagaya ng, kung hindi mo man makita yung pagmamahal mo noon sa kanya, ibigay mo na lang yung pagmamahal mo na meron kang, na natitirang meron ka doon sa taong magiging karelasyon mo ulit. Ganun. Kumbaga parang i-build mo yung sarili mo para dun sa susunod mong relationship. So, ang nangyari sa kanila ay parang binild ni Ana. Nag-buildan sila sa isa't isa para dun sa one another. Kung sa susunod nilang magiging future. And also, syempre, para kay Marco and also sa mga listeners po namin. So, para kay Marco, make yourself a better man para sa susunod mong mamahalin. And sana matuto ka sa nangyari kasi hindi madali yung 9 years tapos bigla ka na lang mawawala at bibitawan. And I know, naging masakit yan sa'yo kasi nakita mo na yung babaeng mahal mo. Iba na yung
iba din pinakasalan niya. And sa aming mga listener, kung may mga nakararanas din po, dapat matuto tayo sa story ni Marco na huwag nating hayaang mangibabaw yung takot sa atin over doon sa pagmamahal natin sa tao. Di ba, Raz? Ano At pa? syempre, wag nating hayaan na lamunin tayo ng takot at pride. Yeah. Syempre, mangibabaw pa rin para sa'yo, Marco, na mangibabaw pa rin yung love mo sa susunod na magiging girlfriend mo. Yun no, yung maraming salamat no sa inyong payo. Tunay nga na sa bawat kwento ng buhay ay may aral tayong mapupulot. Ngayon, yung siguro yung last takeaway, yung takeaway ko na lang ngayon no, na yung pagsisisi, natural siya. Pero hindi ka dapat manatili doon sa room na habang buhay, doon sa may point na pagsisisi. Mas mahalaga yung maintindihan mo kung saan ka nagkulang at matuto para sa na hindi na maulit. Hindi mo siya mababawi. Oo, mahirap yun. Yung point na hindi mo na mababawi. Pero hindi mo na rin kailangan ng closure mula sa kanya. Ang tunay na closure ay para lang sa akin ang tunay na closure ay manggagaling sa pagtanggap na tapos na at sa pagpapasya na maging matapang at mas handa sa susunod na pagmamahal. No, kayo, ano yung pinaka-take away nyo ngayon? Ayun, sa sitwasyon nila, dapat, yan nga, kaya gaya na sinabi ko kanina, hindi dapat nangingibabaw yung takot natin over sa mamahal natin sa isang tao. Kasi, dapat there's no fear in love, sabi nga, di ba? And dapat, dapat sa relasyon talaga, kung papasok ka sa isang relasyon, dapat may commitment ka na, papakasalan ko tong tao na to kasi mahal ko tong tao na to. And hindi siya nasusukat nga sa tagal, no? Kung talagang gusto mo yung tao, kung gusto mo siyang makasama habang buhay, magkukumit ka sa kanya. Ayan, syempre, dapat tandaan din natin na kapag pumasok tayo sa relationship, hindi lang tayo basta maglalaro lang. Dapat tayo date to marry tayo, may plan tayo para sa relationship natin. Para naman sa dulo, hindi na katulad umabot kina Ana at kay Marco na magkasakitan pa. At syempre, dapat ay, wag nating, yun nga, nabanggit ko kanina na wag tayong magpapalamon sa pride at sa takot. Ayan, syempre, mangibabaw yung love. Yan. Maraming salamat sa inyong payo. Sana may natutunan ang ating mga ka-listeners, pati si Mark, sa ating mga advice para sa kanya. At mamaya po, pagkatapos po ng programa, ang ating programa ngayon ay magbibigay tayo ng life tips na maaaring makatulong sa ating mga listeners. Yan po, magbabalik po ang That is Love. Umuwi lang tila bang lahat nagbago na.
O mga Sinabi mo, para di na umasamay, tayo pa sa ulit. Sana. Narito na ang mga simpleng gabay para sa mas maayos, mas masaya, at mas makabuluhang buhay. This is Life Tips. Life Tips. Medyo kalahati. Ayan, nagbabalik ngayon ang That is Love. At kayo po, ang segment natin ay magbibigay ng tips ng ating mga kasamahan. Tungkol saan nga ang tips na ibibigay natin ngayong segment na ito? Ayan, ngayon pag-uusapan natin ang 4 na life tips para mas mapaayos ang komunikasyon sa kahit anong relasyon, sa trabaho man yan, pamilya o kaibigan. Ayan, syempre, unang-una dyan ang ating Ayan. divine. So, ayan. Ang unang life tips pa natin ngayon ay maging malinaw sa pagsasalita. And since sa course natin, sa course natin as communication student, isa sa pinakatinuturo sa atin is yung clarity ng pakikipag-communicate. Kasi, paano mo nga naman mauunawaan yung isang tao, yung iyong karelasyon o yung ka-workmate mo, yung kapamilya mo o yung kaibigan mo, kapag hindi ka naman clear na nakikipag-communicate sa kanya, hindi clear yung mga bagay na, hindi clear yung pagsasalita mo o hindi clear yung mga bagay na sinasabi mo sa kanya. So, kunwari, gusto mo sa story natin kanina, hindi naging clear sa kanila kasi hindi naman nila masyado na pag-usapan. Walang clarity kung saan yung direction nilang dalawa. Kaya sobrang halaga na para mas maging maayos yung relasyon natin sa mga tao, dapat may clarity yung ating pakikipag-usap sa kanila, sa pananalita and also sa lahat ng mensahe na ibibigay natin sa kanila. Ayan. Yun, Yun tama nga, yung dapat malinaw. Kasi kung hindi malinaw, magkakaroon ng misunderstanding kasi kung wala. Kung hindi mo naman kayang maibigay sa kanya ng maayos ng malinaw, dapat gumawa ka ng paraan para mas maintindihan mo yung bagay na sinasabi mo o kung ano gusto mong iparating sa kanya, di ba? Tama? Oo, tama yan. Yes, tapos may dagdag din ako, diba? Ganun din sa kilos natin. Like, Yes. dapat hindi tayo yung, Yung signal. diba? Yung iba kasi parang, akala mo okay lang siya, pero yung kilos niya, Ano yan? Tapos pag tinanong mo, okay ka na ba? Hindi. okay lang ako. Ganun, no? Okay lang ako. Parang ganun. Kaya dapat maging clear tayo sa lahat ng bagay at ng pagkakataon. Yung non-verbal na Number of views, di ba? Ayan, yung number 2 life tips naman natin is matuto tayong magbigay ng space sa mga tao, sa mga kausap natin. Kasi minsan ang kailangan lang ng mga kausap natin is yung may makinig sa kanila at yung alam nilang naiintindihan natin sila. Yung kahit magkwento ka lang, tapos makinig ka lang, hindi mo kailangang magbigay ng super magandang advice. Yung lang, kasi minsan ganun yung kailangan ng iba, yung something na may makikinig lang sa kanila. Hindi nila kailangan ng mga sobrang bonggang advice. I think yung presensya, no? Yung presensya, yun yung mas mahalaga. Kasi may mga magkakaibigan o may magkakilala na kapag may problema yung isa, sige, punta ka lang dito, huwag tayo mag-usap. Yung parang bigyan mo siya ng space, pero gusto na nandoon yung presensya mo sa tabi niya. Yung wala, hindi masyadong mahalaga yung pag-uusap. Kasi baka malay mo, ayaw niya talagang magbigay ng advice sa ganung pagkakataon, yung parang malungkot pa siya, hindi pa kaya ng kausap, pero yung presence mo nandoon, grabe. Pero may mga magkakaibigan na magtawa-tawa muna tayo yan siya. Yung mga kaibigan na kapag nag-open ka ng nararamdaman mo, sabi niya, uy, ako rin, madami din akong problema. Anong nangyari? Nagsapawan na lang kayo ng problema. So, nabanggit ka ni Maria Teresa kanina. Ni DJ Rin. Nabanggit niya na, yun nga, yung gusto lang naman minsan natin ng may tagapakinig, presensya yan. Everyone needs a space. Yes, tapos meron din yung iba naman na gusto lang talaga na ng space, kaya wag mo muna siyang guluhin. Oo, bigyan mo muna siya ng panahon na makapag-isip. May tinatawag kasi tayong 5-minute rule eh. 5-minute rule. So, kung gusto niya ng space, bigyan mo siya ipadami siya sa NASA. Space ayun. Iba pala yun. Iba pala yun siya. Meron pa ba? Oh, yes, meron pa. Ito, number 3. Pumili ng tamang timing at manatiling kalmado. Katulad na sinabi ko Sobrang kanina. sikip. So, yun nga kasi, diba, kapag, kunyari, galit ka, or, parang alam mo yun, hindi ka makapag-isip ng tama. Tapos,
yun, kailangan syempre bigyan mo, katulad kasi sinabi ko na, bigyan mo ng space para makapag-isip kayo ng maayos at hindi kayo magkakagulo, di ba? Kakaroon kayo ng pagkakaintindihan sa bawat isa. Ako may ano ko na yan eh, may parang may ugali rin ako na ganyan eh. Yung kapag galit ako, gusto ko kasi galit ako, gusto ko nilalabas ko ang galit ko. Kapag nagalit ako na yan, yung galit ko, minsanan lang siya, pero kasi may kapasidad ako na parang may ganun ako ugali. Gusto ko rin, marunong may kapasidad din akong humimas talaga. Humimas. May kapasidad akong bigyan ng humingi ng tawad kasi kailangan maayos yung intention mo sa kanila. Hindi naman ito ang intention ko na magalit pa talaga para sa'yo. Nagalit ako kasi yun yung naramdaman ko sa ginawa mo sa akin. Yung gano'n. Ayun, parang I think doon papasok talaga yung 5-minute rule eh. Parang nagkamali ako doon sa number 2. Sa number 3 talaga siya. Na kapag, di ba, pagka sobrang bigat ng nararamdaman natin, hayaan mo muna siyang kasi baka pag pinalabit, ano ang ganda sa kanya? Ano yan? Ano problema? Gano'n. At syempre yung tapos na ba? Hindi pa. Wala pa. Ilaban mo pa yan. Laban. Kaya pa naman. Pero di ba sabi nga nila, kapag yung apoy, yung isang apoy, wag mo muna patungan pa ng isang apoy kasi liligaw pa siya lalo. Maging bomber na siya. Maging bomber. Sino pa? Meron pa Ayun, ba? syempre pang-apat naman natin ay i-express agad natin. Ayan na. I-express ang concern kapag may problema. Uy, halimbawa na ako dyan, nakasakit ka. Sabihin mo sa kanya, uy, nasaktan ako, ganto ganyan, sa mga nagawa mo, sa mga nasabi mo. Ayun, maging open tayo. Hindi yung maging open-minded. Hindi yung kapag nag-open sa'yo yung isang katrabaho mo, kaibigan, o karelasyon, ay ang sagot mo agad, kasi ganito magiging defensive ka ba? So kapag mas maganda na, kapag na-open sa yung ganitong bagay, mas maganda kasi na magkaroon ng communication para sa better And also, relationship. nagiging healthy yung relationship, Yes. yung sa pakikipag-communicate. And talagang yung number 4 is connected siya sa number 1 kasi syempre, kapag galit tayo, sinasabi natin sa isang tao, kunwari, kapag hindi tayo okay, kapag sabi nga, there's too much in my plate right now. So, dapat, English man yan siya. Na dapat, sabihin mo siya sa tao na, hindi ako okay ngayon, kaya wag ngayon, para alam ng tao kung paano sila mananansya. Kasi ang mga tao naman sa paligid natin, hindi sila manghuhula. Yes. At syempre, dapat kapag kakausapin natin sila, ay hindi yung offensive naman. Dapat yung, oy friend, nasaktan mo ka. Hoy, nasaktan mo ako sa gano'n. Ay, actually, ako lang yung gano'n. At yung dapat maging vocal ka. Pero hindi naman lahat kasi ng tao medyo vocal talaga. Pero sana ugaliin natin na maging vocal tayo sa mga problema. Kung may problema, sabihin natin kasi nga kagaya na sabi ni Sai na hindi manghuhula yung mga tao. Kasi may ganito yan, yung pakiramdam mo, tama yung ginawa mo sa kanya, pero yung dating sa kanya ay, alam mo, yung parang, na-offend mo pala siya, pero ikaw, hindi talaga yung intention mo na-offend siya. Kunyari, di ba, pag nag-joke ka, ang kunyari, sa tingin mo lang ay mag-joke ka kasi para magpasaya, ganun kunyari. Tapos na-offend mo siya sa isang joke mo, dapat, kung may galit ka sa kanya, kung na-offend ka, sabihin mo sa kanya. Kasi minsan may mga tao kasi nga, hindi nila alam sa sarili na naka-offend sila. Kasi ang sa isip nga nila ay hindi yung intention na gawin sa'yo na ma-offend ka. Yun, dapat maging vocal ka na i-express yung concern mo doon sa isang tao. Oo, kumbaga parang di ba yung nasabi mo kanina, maging open ka, huwag mong itago yung totoo mong nararamdaman. Diba? Kaya nga nasabi ni Glycel, hi, shout out sa'yo dyan. Sabi niya, the best thing you can give is the support and respect kahit di na siya sa'yo. Uy, may pagano siya, babe. Bakit parang nanakit ka? And also, idagdag ko lang din, yung sa sinabi ni Ate May kanina na kapag nakipag-usap ka sa tao, kapag nagawan kayo ng pagkakamali, and then i-communicate mo yun sa kanya, sabi mo, nasaktan mo ako. Kasi dapat talaga, maayos yung approach natin sa lahat ng bagay. Kasi may mga tao na tinitake talaga nila yun ng too personal, di ba? Yes. Kaya, dapat, alam din natin manansya ng mga tao. Kasi hindi tayo ang main character ng mundo ito. Yes. Hindi lang iikot sa atin yung mundo. Kaya dapat, kasi yan siya hindi yan tungkol sa kung ano yung sasabihin mo, kundi kung paano mo siya sasabihin sa tao. Yes, oo, yun. Natatawa ako talaga sa topic na to. Ba't tayo natatawa talaga? Kasi Kasi relate na relate tayo
dito. Kapag kunyari, halimbawa pagka kunyari galit, lalo na ako, no? Ay, hindi naman. Kapag naka-offend ako o naka-offend ako ng tao, hindi man directly na sasabihin ko na, uy, ganito. Hindi ako ganun eh. Alam mo kasi dati, Sobrang prank ko kasi tao, kaya alam mo kasi dati magano ka pa eh. Yung dikdikin mo siya talaga. Kung galit ko sa kanya. oo, ganun. Dati. Oo, naiilabas mo pa ito to, control color. Control color. Pero dumating naman tayo sa ganung point. Yung kaya nga nandito tayo sa mundo para, yun kaya nga, hindi naman tayo perfect, pero dapat i-try natin na maging tama. Hindi yung maging perfect ka, maging tama yung lahat ng kinikilos mo. Yun nga, express yung concern agad sa isang tao. Pero ito rin nga, yung communication, tapos yung pag-express, dapat may empathy din siya. Yes. Yung empathy na yung parang, ay, kung ano, nagkasakit ako, aminin mo kung nagkamali ka, dapat maluwag sa dibdib mo na ano, ay, nagkamali ako na sa ganung bagay, di ba? And, syempre, accountability. Accountability yun. Yes, exactly. Tapos, ang pagbabago, kasi yun ang pinaka, ano, Kasi kung mag-apologize ka lang, tapos wala namang changes sa action mo, manipulation lang manipulation. Yung paulit-ulit, no? Nasasaktan ka na paulit-ulit. Di ba, Tessa? Narcissist na yun siya. Narcissist. Magsalita ka naman. Ibigay niyo ang mic. partner. Bigyan sa Kasi kanya. yung talaga Ay, nangalaki siya. Hindi, may paano yan siya sa take-away. Oh, take-away. Nag-iisip yan siya sa take-away. Na yung ano, yung ganyan lang, isa-isahin natin. Isa-isahin muna natin. Oo. Maging malinaw sa pagsasalita. Bigyan ng space ang kausap. Siyempre. Oh, Mian. Hindi, number 4 ako eh. Manatiling kalmado. Ayan, syempre pumili ng tamang timing. Yes. Yan, mahalaga din na i-express natin kung ano yung naging problema sa bawat isa na mas maayos, approachable, at hindi nakakasakit. Ayan. Siyempre, Ano? Ano yung take away dito? Sige, take away, isa-isa. okay, sige, ako na muna. Sige. Ang takeaway ko dito ay communication isn't just about talking. It's about really connecting. Kapag open ka, pasensyoso, yung mahabang pasensya mo, at aware ka sa mga nararamdaman ng mga kausap mo, syempre, mas lalalim o gaganda ang relasyon nyo kahit sino pa yung mga kausap mo. Kaibigan, katrabaho, o karelasyon. Ayun. Sige. And yes, ako naman, syempre, ganun din. Charot. Kinopia. So, syempre, nasabi niya na. Syempre, so, additionally lang kay Ate Me, sobrang halaga ng pakikipag-communicate. Kasi, kung mananatili tayong tahimik, paano ko maiintindihan? Doon may mga tao na hindi sila fluent sa pakikipag-communicate ng nararamdaman nila. And, talagang may makakatagpo kayo ng mga tao, maiintindihan yung pagiging fluent nyo sa pagiging tahimik. Pero, dapat din na mahalaga natin na maunawaan natin na hindi yung tao, wala tayong kapangyarihan magbasa ng isip ng mga tao na sa paligid natin. So, dapat subukan din natin na i-express ng sarili natin with words, hindi lang siya basta action kasi makaka-confuse tayo ng mga tao sa paligid natin and hindi siya healthy para sa isang relasyon. Kaya we have to always choose na i-communicate yung mga bagay na nararamdaman natin sa kanila. Eh, sobrang haba. Ang haba Yan, nun. nakabahan siya. Naubusan na sa Kumbaga, kanya. nakulbaan siya. So, ito na lang. Ito yung lagi kong sinasabi, or lagi din sinasabi, communication is the key. O, di ba? So, anong haba yung kay second? Ikli naman kayo. Yun yung pinaka, summarize. SAR. Away natin si Marian. Si Junior Reese. Kung sa kanya, sinamarize niya, ako'y paraphrase ko. Salamat pa mo na lahat. joke lang. So, ang takeaway ko lang dito is, communication is the key, pero mahalaga pa rin yung understanding. And so, comprehension. Communication and understanding. Kasi, kaya nga natin siyang i-communicate yung mga problema natin sa mga friends, sa mga ka-relationship natin, pero hindi naman naiintindihan nung kausap natin. So, wala ding sense yun. Kaya dapat, communication and understanding pa rin talaga dapat yung magkasama. Ayan. Yes. Yung akin, ang mag-joke sana, communication is the best policy. Kaso, medyo ano siya, medyo okay siya pakinggan. Uy, honestly yun. Honestly pala yun. Okay, honestly pala yun. O sige, baka ano pa masabi natin dito, no? Ay, hindi. Idagdag ko pa pala. Meron Siyempre, pa? meron pa. Wait Ito lang, yung, nag-control B siya. may ano natin, idagdag natin yung pagpapasensya, yung
pagiging maunawain, lagi nandyan. Yes. Yun talaga siguro. Pasensyo. Pasensyo pala. Nakita rin na, kung ito, sa pagkakaroon nga sa communication, hindi mali ang itama ang iba. Kapag meron kang pag may nakita kang mali, sabihin mo sa kanya yung mali na nakita mo sa kanya, hindi yung kinakonsente mo ba? Yung parang, kasi magkaiba ang pasensya sa pagiging yung pagtotolerate, yung sige ganyan kasi ang ugali niya, sige pabayaan na lang natin, intindihin natin. Diba? Parang sobrang okay naman kung lagi mo siya intindihin. Ito sa tao. Isa pa siya sa form of love, yung i-correct mo yung Correct mo. Yes. Pero in a right way, ha? In a right way. Wala na ba? Wait Sige. lang, para na-stuck na. Okay, sinas na. Okay na. Sige, narinig natin ang ito na, narinig natin yung 4 na life tips na naibigay namin at naibahagi namin sa inyo. Siguro naman may natutunan kayo, no? Kung wala, ulitin natin kasi communication yun eh. Communication yun. Yan siguro dyan no, nagtatapos ang ating episode ngayong umaga na That is Love. Patid sa inyo ng ating Vice Governor Diana Tigotayag. At kung may shoutout po ba kayo? Yung mga kasamahan? Ayan. Sige, shoutout nyo na. So, ibinabati po muna natin yung mga nakikinig sa atin sa Facebook Live and also sa radyo. Siyempre, number 1 na dyan, si Sir Ricky de la Cruz. May sakit ngayon. May sakit siya Magaling ngayon. ka, Magpapagaling ka, sir. May gula- And of course, kay Ate Kat Antonio, kay Angelica Agustin, Judy May Dawis, kay John Ray Maliksi, Yan. Kuya Bambi, Galicia, and happy birthday din po kay Tita Nina, yung mother ni Ate Judy May, nakasamahan din natin dito sa inyo. Happy birthday po, Tita Nina. And of course, kay Ate Jocelyn Inario, kay Glycel Hulwani, kay Franjailina Guray, and kay Ma'am Mary Jane Amar Ambi. Sino pa? Baka meron pa. Ikaw. Meron pa ako sa Arnaldo family, sa Lola family, sa Palawan dyan. Tsaka sa taga Kaminawit, sa taga Bubog, sa Bernabe family. Hello po sa inyo. Shoutout sa inyo. Ayan, syempre binabati ko rin syempre ang aking parents, Lito Nicar and Fernando. Dahil dyan may 5 pitik. Binabati ko ang aking parents, syempre ang aking mga kapatid din. Basta Nicor yan ang aking mga kapatid. Lahat kayo ay aking kapatid lahat. Ayan, syempre binabati ko rin ang aking bebe Kes na nasa Oriental. Ayan. Okay. So, ayan, syempre binabati natin ng magandang umaga, especially si Vice Governor Diana Tigotayag, and sa lahat po na kanyang mga staff, kay Kuya Dayo, kay Kuya Oliver, kay Kuya Eman, kay Kuya Olaf, and kay Kuya Mark Anthony Moralia. And also, binabati ko rin ang aking Mama Baby, and Papa Tony Kilip, sa aking ate, and also sa aming baby kay Uno. And binabati din namin ang aming mga friends, ang aming girlies, and also ang aming mga kaklase. And also to you, our listeners. Magandang umaga po. Ayan, may pahabol lang po ako. Siyempre, binabati ko po ang aking parents, si Daisy and William Frias, na nasa Magsaysay ngayon. And of course, sa Frias and Biliono family, kay Ma'am Kens and kay Kuya Tobs po. Thank you so much, Kuya Tom. Of course, sa mga gusto pong magpadala ng kanilang letter na babasahin po next Saturday, ipadala nyo lang po ang inyong letter sa aming text line para sa Globe po, 09171-881-734. And para naman po sa Smart, 09688-562-071. Or pwede po kayo magpadala sa aming email, rnsj11.7@gmail.com, or sa aming Facebook page, 11.7 Radyo Natin. Maraming salamat po, no? And syempre, wait lang partner, magbabati pa ako. Binabati ko rin syempre ang aking friend, ayan, si Shana Howard, and syempre si Syra. Ako din, hindi ko pala nabati yung family ko. Sorry po sa inyo dyan. Binabati ko po yung family ko dyan, Magsaya family sa Merara Island, and sa mga ate at kuya ko sa all over the world. Hello. Miss ko na kayo. Ayun, may mga pabati pa po dito kay Ma'am Rebecca Harabata, kay Sir George Cruz Jr., kay Ma'am Juanita Ramirez, and Ma'am Maricar Saracanlao, and Sir Oliver Roldan. And also sa mga GO, kay Ma'am Bernadette Ubaldo, kay Ma'am Brenda Gonzalez, kay Ma'am Catalina Emen, kay Sir Rowell Galan, kay Ma'am Alona Joy Dizon, James Bartolome, kay Sir Dan Kirby Limor Ramboa,
kay Ma'am Joel Marie Mendoza, kay Ma'am Justin Angel Riosito, kay Sir John Jason Cruz, kay Ma'am Rian Matig, kay Ma'am Nancy Ibarra, kay Sir Ferdinand Narvasa, kay Ma'am Janan Felipe, and kay Sir Andrew Magno. And Yes po, kay Sir Jupiter Magno, kay Ma'am Polly May Salvi Pabon, Ma'am Maria Lina Joan Castaneda, Sir Noli Lapitan, Sir Felicito Batadlan, Sir Mike Galicia, Ma'am Cleveline Pascual, Ma'am Cherry Calabio, Ma'am Jessica Terenal, Ma'am Felicidad Desena, Sir Rafael Mendez, Ma'am Mary Grace Tambong, Sir Mark Antonio Moralia, kaya pa to. Ma'am Jessie Ilagan, Ma'am Elizabeth Baligwat, Sir Juan Balita, Si Ma'am Olivia Marte, Socrates Maso, Junicio Birayo, Remenya Nicart, Venus Barrientos, Ronaldo Dadaya. Ayan, sila po yung mga staff ni Vice Governor Diana Apico Tayeb. Yan. Kaya maraming salamat po no, sa sama sa amin ng isang oras na kwentuhan at pakikinig at patuloy po sa pagsuporta sa 101.7 radyo natin. Maraming salamat po. yes. And yan, so ayun no. Yun po, maraming salamat po sa pag-tune in sa amin. At yan po nagtatapos ang aming programa. At sa susunod po na linggo muli, kami po ay inyong muling pakinggan at samahan sa aming mga programa. So, maraming salamat po at muli, see you next week. Paalam po. Oras po natin, 10:15.